Kamusta? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang relationship nyo, ang feelings mo, ang angel number at ang feelings ng person mo. Sa huli, kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Feelings and emotion. Ang advice ng card na ito sa relationship ay hayaan mo na ipakita mo yung totoong feelings mo. Kasi guys, yung pagluha mo, yan yung magpapabago sa pananaw mo. Magpapatatag sa iyo at sa mga decisions mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Swords, Nine of Wands, at Page of Pentacles. Base sa mga cards na ito sa relationship niyo ng person mo, mas ginagamit mo yung isip mo kesa sa puso. Kasi nagkakaroon ng matagal na hidwaan. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. At ang ilan sa inyo, pinapaabogado mo na ito or may namamagitan na sa inyo. At saka ang ilan sa inyo, bago ka sumugal sa isang sitwasyon, ay pinag-aaralan mo muna ito. At saka meron ka ring patience. Sa career, ang ilan sa inyo, ang advice ng cards ay kailangan na gawin mong makatotohanan yung mga pinapangarap mo sa buhay. Kasi makakamit mo naman yung mga pangarap mo sa buhay one step at a time. At ang advice naman para sa career ng ilan sa inyo, kailangan maging determinado ka kahit na nagkakaroon ng challenges sa trabaho. Sa career man or business mo, overcome mo yung challenges na nangyayari sa buhay mo. Ang ilan naman na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na mahilig sa kwentuhan. Ang ilan sa inyo, naging LDR ang relationship at sobrang na-miss mo yung person mo. Kaya nagkakaroon ng misunderstanding at saka hindi na rin natutupad ng person mo yung mga pangako niya. Pero hindi niya yung sinasadya. Yung person mo kasi mapagmahal Pinapakita niya talaga sa iyo yung pagpapahalaga niya sa iyo. Committed siya at saka loyal. Yun yung namimiss mo sa kanya. Ang kulang kasi sa inyo ng person mo ay time, kaya nagkasunod-sunod yung misunderstanding. Ito naman yung card mo para sa feelings mo. Thoughts, words, intellectual analysis. Ang ibig sabihin nito, mag-isip ka muna bago magdesisyon. Hindi kasi ito yung tamang panahon para sa biglaang decisions. Yan yung card mo para sa feelings mo. Sa mga single naman ay maraming bagong simula, improvement, at saka yung clarity sa totoong nararamdaman ng potential person. Ang ilang single naman ay sign na tong mga cards na ito na malapit ka nang makalimot sa nakaraan. At darating na yung oportunidad para sa bago at stronger na potential na relasyon. Three of Pentacles, King of Pentacles, at Nine of Swords. Ang ilan sa inyo, ginagawa mong busy yung sarili mo at saka magiging successful ka. Kaya lang may mga issue na nagpapagulo sa isip mo or inaalala. Sa financial, dalawang cards na yung nagsasabi na babalik yung mga pinaghirapan mo sa iyo. Merong financial reward.
magpapatuloy yung financial increase o kaya yung magandang pasok nito. Mag-ingat ka lang sa mga manloloko. Kasi pinakita na ng cards na meron kang pagkakamaling magagawa. Pagsisisihan mo ito at saka mawawala yung financial sa iyo. Kaya mag-ingat. Sa relationship, pinagtitibay mo talaga yung relationship nyo ng person mo sa physical at saka sa financial. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay sinabi sa iyo ng person mo na hindi ka niya na mahal o kaya meron siyang ibang mahal. Nagulat ka sa pag-amin niya pero nagulat siya sa reaksyon mo na hindi ka natinag. Sa mga single naman, may potential person na magpapanggap na single siya. Kaya mag-ingat ka para hindi ikaw yung maging dahilan para masira yung relasyon ng iba. At saka itong potential person, meron siyang kaya sa buhay. Pero hindi na siya single. Kaya lang gagamitin niya yung financial na meron ka para maging kayo. At ipinapakita yung pagsisisi na kung pwede mo lang maibalik yung nakaraan, hindi ka papasok sa magulong relasyon. Pero ang advice ng mga cards, ano man ang problemang pinagdaraanan mo ay merong solusyon. Basahin muna natin itong angel number mo. Affirm, you're about to receive everything you have prayed for, health, wealth, love, and inner peace. Zero, 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 a message of love from above, delivered by the angels or your spirit guide. Itong last ay angel number naman ng person mo. Affirm, God is about to open that door you have been praying for. Type yes if you are ready. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung pagiging violente ng person mo or abusive, mabubunyag yan. At ang advice ng mga cards, kapag ganito yung sitwasyon mo, hindi mo kailangan isipin na mag-isa ka. Maraming tutulong sa iyo. Loyalty, sincerity, unconditional love. Ang ibig sabihin nito guys, kapag may person na hindi totoo sa'yo, mag-move on ka na. At saka magandang sign itong the dog kasi yun yung kailangan mo sa buhay. Yung taong loyal sa iyo, kaibigan mo man ito or maging karelasyon. Ito naman yung card para sa feelings ng person mo. The Justice, the Lovers, Queen of Wands. Di ba nga sa relationship nyo ng person mo, sa unang cards, ipinakita na meron nang pumapagitna sa inyo or may nagpaabogado. Hanggang dito pinapakita na kung sino yung karapat-dapat na mabigyan ng hustisya ay mabibigyan. Sa health naman, kailangan pangalagaan mo yung kalusugan mo kasi merong cause and effect yan kapag ka nasobrahan. Alang-alang sa kalusugan mo, kung kailangan baguhin yung lifestyle mo, piliin mo yung mga healthy habits. Ang ilan sa inyo mas makakabuti na magkaroon ka na ng bagong routine alang-alang sa kalusugan mo. Sa mga single, ang advice ng mga cards, huwag kang magbigay ng atensyon sa person na binibigyan ka ng maling pag-asa na hindi mo alam kung kayo ba or hindi. Yung potential person, gusto ka rin naman niya. Kaya lang meron pang isang potential person na nagugustuhan siya. Hindi pa siya makapili. Kasi ang gusto ng potential person, yung hihigitan yung pagmamahal na ibinibigay niya.
Sa mga nasa relationship, kung honest ka sa person mo, ibibigay sa'yo kung ano yung deserve mo. Yun din naman yung ipinakita sa mystical card ng person mo eh. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit hindi kayo magkasama madalas ng person mo, ay ipinapakita mong kaya mo na itaguyod ang sarili or ang family. At saka ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na kahit na alam mong nagkamali yung person mo sa iyo, ay hindi ka naghahanap ng iba. Itong additional card na The Wheel of Fortune, ang ibig sabihin nito, mababaliktad na yung sitwasyon. Magkakaroon ng solusyon yung bawat challenges na darating sa iyo. Nakatatlong cards ka na. At itong The Devil card naman ay warning na huwag kang magpakontrol sa ibang tao. Kasi malaki din naman yung kakayahan na meron ka, kaya magtiwala ka sa sarili mo. Itong The Hangman ang nagsasabi na bigyan mo din ng pansin yung ibang area ng buhay mo na mas magbibigay sa'yo ng positibo at para makamove forward sa mas magandang future.